Madilaw pa rin pala si Baby Chino kahit lagpas 1 month na siya. Nag-ask kami sa pedia ano yung pwedeng gawin and nirecommend niya nga na magpa-CBC muna kami to check if merong infection and pinadouble check din yung bilirubin. Before kami ma-discharge sa hospital, nagpa-phototherapy na kami. Ayun lang dahil nga sunod-sunod na maulan at bumagyo pa nung nakaraan, hindi talaga siya masyadong naarawan kaya bumalik yung paninilaw niya. 4 na vials pala yung kinuha na blood sa kanya tapos pricking method. So grabe yung iyak niya. 6 to 8 hours pa pala yung result. Gabi na to, kaya umuwi na lang muna kami. So yun, pagka uwi namin, sinalubong kami agad ni Ate Kitty. Gusto sana niya makipaglaro kay Chino. Kaso sabi namin, papahingahin lang muna kasi grabe nga yung iyak. Tapos, nung nakita niya rin yung sugat ni Baby Chino sa paa, dali-dali siyang kumuha ng band-aid and nilagyan na nga niya. Inalagaan niya si Baby Chino. O, diba? Super sweet. The next day, nung lumabas na yung result, dumiretso na kami agad sa pedia gastro. Chinek niya si Baby. I think kinakapa niya yung liver kasi yung paninilaw may connection din siya sa liver. Nanong din pala kung yung pupu or wiwi, pale ba daw yung color kasi isang sign yun na hindi napaprocess ng maayos ng body niya. Yung mga ini-intake niya. Tapos yung pag-weight gain din, check, okay naman din lahat. So, na-rule out naman yung sa liver and mukhang breastfeeding or breast milk jaundice lang siya. Tinanong din pala namin kung dapat ba mag-stop kami mag-breastfeed. Tuloy lang daw kasi the benefits outweigh the risks naman. So, the more na nag-i-intake siya ng milk, lalong mas lumalabas yung mga bilirubin sa body niya, iwiwiwi niya, and ipupupo niya. Na-mention din pala nila doc na minsan until 3 months, medyo naninilaw pa. And actually, napacheck nga ako kasi si Kitty, nung baby pa, may jaundice din siya. And 3 months onwards pa, before lumabas din talaga yung tunay na color niya. Anyway, right after nung check-up, ito, nag-mini celebration kami. Syempre, nakahinga-hinga na kami ng maluwag kasi yung parang worst case scenario na rule out na. So, yan, kumain muna kami ng early dinner sa Pancake House. Limited edition lang daw to, chicken steak. And itong bibingka pancake, in fairness, ang sarap. Sana wag na lang nilang alisin, wag na lang limited edition. Not sponsored by the way, pero baka naman. Share ko na nga rin pala yung first time na lumabas ni Baby Chino sa house. Ito nga pala yung outfit niya, o diba, poging-pogi. Tapos si Ate Kitty, yung nag-brush ng hair niya pala after maligo. Pumunta kasi kami sa mall niya, pero hindi para gumala, para magpa-check up. So ayan, chinek lahat kay Baby Chino, mula ulo hanggang paa, and halos lahat naman normal, except nga yung jaundice niya. And nakita rin pala na meron siyang lip tie. So at that time, hindi pa muna namin pinarelease yung lip tie niya. Actually, pinag-iisipan and ino-observe pa rin naman namin. Pero once magka-update, i-share ko na lang sa inyo sa next na vlog. So, ayun lamang for today. Abaw! Nagpa-newborn photoshoot kami para kay Baby Chino. Actually, kakagaling lang namin sa Halloween party ng school ni Kitty. Dumiretso kami agad dito sa studio para mag-shoot. 2 weeks pa lang yata si Baby Chino nung time na to. Pero usually, pag ganitong mga newborn shoot, mas ideal talaga kung ma-shoot na sila before pa sila mag-turn ng 1 month. Para nga naman talagang ma-capture yung mga tiny details. 3 set nga pala yung binook namin. Yung una is parang ethereal. Dahil nga fairy yung dress ni Ate Kitty, sobrang sinusulit natin. Dito nga pala sa first na set, talagang ang focus is silang dalawang magkapatid. Pero syempre, may solo shots pa rin si Baby Chino. Buti na lang din, big na si Ate Kitty. Madali na siyang i-instruct na mga poses. Hindi na rin siya Muryuten like before na mahirap i-shoot. And in fairness naman, nasanay na rin kasi talaga siya since tradition na sa amin na mag-yearly shoot, birthday shoots. Although, nung time ni Kitty, hindi namin nasubukan tong mag-newborn shoot. Yun kasi yung kasagsagan ng pandemic and talagang lahat halos nakakulong lang sa house. Anyway, itong specific na shot or pose nga pala yung pinaka-favorite ko sa lahat nung buhat ni Ate Kitty si Baby Chino. The whole time naman, nakaalalay lang din talaga sila kaya hindi ako kinakabahan. So yung ginawa pala here, kunwari, nilock yung hands ni Kitty tapos tinago yung keys. So bawal buksan yung hands kasi nakalock. So ayun, sumunod naman si Kitty. Kung si Baby Chino may solo shot, syempre naman pati si Ate Kitty meron din. Super himbing nga pala ng tulog ni Chino dito kasi kakatapos niya lang magdede. Tapos yung temperature nung studio medyo warm talaga. Tapos nakaswaddle pa. By the way, dito nga pala sabi namin mag-twirl
twirl siya like a princess. So after ng first set, nag-change siya ng outfit yung ating talent, which by the way, studio na rin pala ang nag-provide. Lahat ng mga props, lahat ng mga swaddles, tsaka ng mga costume, except dun sa last na set na dala namin. Actually, sa kanila rin talaga ako dapat magpapa-maternity shoot. Kaso nga lang, nung malapit na yung schedule ng shoot, pinag-bedrest na ako hanggang sa na-confine ako and hindi na nga ako nakalabas ng hospital. So, hindi na talaga siya natuloy. By the way, nung pagkatapos ng second set, medyo galit na si Baby Chino. Kumukunot na naman ang noo. Abaw. So, may nakaprepare na bottle ng milk para hindi na mahirapan na magpa-breastfeed. Excess milk ko yan na galing sa haka. And in fairness din naman kay Baby Chino, kaya niya mag-switch sa bottle and then breast. Hindi ko alam kung dahil ba sa bottle yon, pero sa mga curious, Pigeon yung brand. So, ito na nga yung last set natin, which is yung Halloween. Ayan, naka-pumpkin hat si Baby Chino. And dito nga pala natin na capture yung smile niya. Although at this time, parang reflex pa lang siya, hindi pa siya yung real na smile. But a win is a win. Anyway, so andito na rin pala yung mga family group shots namin and ipopost ko na lang din yung result nung first na set sa page namin. Ayun lamang, abaw. Nag-order ako ng fairy na dress for Kitty sa Halloween. Tapos nakakatuwa. Nagpadala din sila ng clothes for Baby Chino. So before natin i-open yung fairy dress. Ito muna guys, tignan niyo. Super cute! Baby Chino. So yung daughter nung may-ari nung business, which is yung Little Millie, nagbigay sila nito. Thank you so much kay Millie for the artwork. 6 to 9 months, sakto. Kasi wala akong masyadong pang 6 to 9 months. Puro pang 0 to 3 or 3 to 6. Yung 6 to 9 wala. So, perfect to. Thank you so much, guys. Ito yung bigay nila, isa-isahin natin. How cute. Cutie. There. King of the jungle, it says here. And here. Oh, meron pa pala. Ay, meron pa pala. So, tigtatluhan pala siya. Yung isa. Okay. Thank you so much, Little Millie PH. Ayan. So, now we open na natin yung in-order ko sa kanila. Enchanted Forest kasi yung theme ng Halloween sa school nila Kitty. And ethereal naman yung sa newborn shoot ni Chino, yung set nilang magkapatid. Ayan. Oh, how pretty! May mga flowers and butterflies and sequins. Tapos parang tutu yung skirt niya. Super fluffy. Kasama na rin pala tong wings nung binili ko. Magkano ko nga ba binayaran? Bayad na ba to? Anyways, kung gusto niyo rin na mga princess dresses or kung naghahanap kayo ng pang fairy na ganito kaganda, itatag ko na lang sila sa captions or sa comments. So, ayun lamang. Above! Wait lang, na-open pala yung letter. Na-open pala yung letter. Ngayon ko lang napansin. Ang cute! Hello, baby. We are so happy you're finally arrived. We love you. Hope to meet you and Kitty soon. Love, Millie and Hoppy. Hoppy. Anyways, ayan silang magkapatid. Super cute! Thank you so much.